Noong nakaraang linggo, nagpa-reserve ako dito para mapuntahan natin ang Pocomoke Forest. At today nga, September 28 ng 7:13 ng gabi, pinuntahan namin ito. Ang first stop natin ay itong Pocomoke River na halos araw-araw ko din namang nakikita sa pagde-deliver. Kapag pumunta kayo dito, may tour guide kapag gabi kasi iyan ay naka-close ng gabi. Pero kapag may tour guide, okay lang. Magbabayad ka nga lang dito ng mga $26 kapag pumunta ka dyan ng gabi. Pero hindi ka pwedeng pumunta dyan ng gabi na mag-isa kasi may mga nagbabantay na pulis dyan. Today, babalikan natin yung Pocomoke Forest ng mag-isa. Kasi kagabi, pumunta na tayo but then hindi naman natin siya nakita ng maigi kasi nga sobrang dilim, guys. Sobrang dilim at wala ulit tayong kasama pero nagdala tayo ng tripod. Let's go. Ngayon ay September 29 ng 8:11 ng umaga. At ang panahon nga ay medyo umuulan at foggy din. Isa sa mga pinuntahan namin kagabi ito. Piniliwanag nila na dito marami na pala ditong namatay kasi nalunod. Dito sa Pocomoke River. Panahon ng kolonyal. Ang unang naitalang labanan sa Hilagang Amerika sa pagitan ng mga Englishman ay naganap sa bukana ng Pocomoke River noong 1635. Lumaki ang mga landing sa tabi ng ilog sa panahong ito, na ang ilan ay lumaki at naging mga bayan. Ang pangalan ng Pocomoke River ay pinaniniwalaang nagmula sa isang Algonquin term na nangangahulugang butas o sirang lupa. Ganun pa man, sinasabi ng ilang mga lokal na ang pangalan ay nangangahulugan na itim na tubig, na tumutukoy sa tinta ng itim na kulay ng ilog na dulot ng pagkabulok ng mabibigat na halaman sa mga pangpang ng ilog. Ang Pocomoke River ay tinuturing na isang blackwater river na may tahimik, malalim, madilim na tubig na umaagos mula sa pagkabulok ng mga kalapit na cypress swamp. Noong nag-tour kami dito kagabi, nasabi din ng tour guide na dito nga ay marami na ring namatay. Yung iba hindi nila napapansin na yung paglalakad nila ay nandito na sa pinakagilid hanggat sila ay tuluyang ma-out of balance. At kapag ikaw ay nahulog, sa sobrang itim nga ng tubig, hindi nila alam kung papaano sila aahon. Dahil hindi nga talaga nila makita ang liwanag kapag nandun ka na sa pinakailalim ng tubig. So nandito na tayo sa ilalim ng tulay at ito yung pinakapapunta sa Pocomoke Forest. Sa aming paninirahan dito ng 3 taon, lagi naming tong dinadaanan at pinupuntahan. Pero yung yung daan dito na may papasok, hindi ko alam na may daanan pala dito. Noong pumunta kami dito ng gabi ay talaga namang halos wala ka talagang makita. Kasi dito wala namang mga ilaw na mga poste. At talagang sobrang dilim talaga dito kapag gabi. Balikan natin yung forest na mag-isa. Kasi kagabi hindi ako nasatisfied kasi nga sobrang dilim. Halos wala naman tayong makita. Maraming mga kwento ang Pocomoke Forest. Ang iba ay ibabahagi ko sa inyo. Itong kwentong ito ay nakapaskil mismo sa ChesapeakeGhost.com. At ito ay hango sa totoong buhay. Ang unang kwento ay pinamagatang ang school bus. May isang school bus na puno ng mga estudyante at sila ay papuntang Old Furnace para sa kanilang history class trip. Nagpasya ang tsuper ng bus na mas mabilis na gamitin ang ilang mga kalsada sa likod ng kagubatan. Nagkaroon ng problema sa makina ang bus habang nasa isa sa mga kalsada sa likod. Lumabas ang driver upang suriin at subukang hanapin ang problema. Biglang may ingay na parang mga taong naglalakad, pataas, pababa, sa taas ng bus. Marami sa mga estudyante ang na-curious. Walang natakot, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang ilang mga kahindik-hindik na pangit na muka sa ilang mga bintana. Sinabi ng guro sa lahat na isara ang kanilang bintana kung bukas man ito. Sinubukan niyang pakalmahin ang lahat. Pagkatapos ay nagpunta siya upang tanungin ang driver kung handa na ba itong pumunta. Ngunit, hindi na niya nakita pa ito. May kalansay sa tabi ng harapan ng bus.
Nagmamadaling isinara ng guro ang hood ng bus at sumakay at pinaandar ito pabalik ng paaralan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matagpuan ang driver ng bus. Bagamat marami ang nagsasabi na nakita nila ito kung saan. Ang pangalawang kwento, ang title nito ay Ang Boyfriend. Isang batang lalaki at isang batang babae ang nasa kotse at naubusan ng gasolina. May narinig sila. Lumabas ang batang lalaki para maghanap ng telepono at sinabihan niya ito na huwag tumalikod o lumabas ng sasakyan at ilak ang lahat ng pinto. Matagal siyang nawala at patuloy niyang naririnig ang mga ingay sa bubong ng sasakyan. Siya ay hindi kailanman lumingon sa lahat. Nakahiga lang siya sa upuan. Nakatulog siya at tuluyang nagising ng umagang iyon. Naalala niya ang nangyari kaya dahan-dahan siyang umupo at tumingin sa windshield sa harapan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang lumingon sa likuran ng bintana at nakita niya ang ulo ng kanyang kasintahan na nakaupo sa puno ng kahoy. Napasigaw siya at lumabas. Ang mga tunog na kanyang narinig noong gabing iyon ay ang mga kuko ng kanyang nobyo na nagkakamot sa tuktok ng kotse kung saan may unang nagsabit sa kanyang mga paa sa puno. Ang kwentong ito ay sinabi ni Wayne M. noong April 12, 1975. Ang pinakahuling kwento na ibabahagi ko sa inyo ay ang pinakapaborito ng lahat. Ang title nito ay Ang Cellar House. Ang lumang kwentong bayan ay nagsasabi tungkol sa isang Pranses na kapitan ng dagat na nagpakasal sa isang lokal na babae. Nang bumalik ang Pranses para maglayag at muling magtrabaho ulit, ang asawa niyang babae ay nagkaroon ng relasyon sa iba at nabuntis. Nang bumalik ang Pranses at natagpuan ng kanyang asawa na may anak, hindi kanya ang anak. Siya ay nagalit at sa sobrang galit sinubukan niyang patayin ito. Nakatakas siya, ngunit pagkatapos niyang maipanganak ang kanyang sanggol, hindi niya alam kung paano sila mabubuhay mag-ina. Sinubukan niyang bumalik sa cellar house kung nasan ang kanyang asawa. Dala-dala niya ang kanyang anak at may nakita silang maliit na bangka. Ibinaba niya ang sanggol para siya ay makapagsagwan, pero hindi siya masyadong marunong kung papaano. Habang siya ay nagsasagwan, maya-maya pa ay dumaos-dos ang kanyang sanggol at nahulog sa tubig. Sa mga nangangailangan ng tulong about sa visa application dito sa US, i-message nyo si Aldrin Vlog. Use code Karen for inquiry. Napasigaw siya habang hinahanap ang kanyang sanggol, pero hindi niya na ito makita. Lumangoy siya sa Pocomoke River, pero hindi niya na talaga nakita ang kanyang anak. Tinuntun niya ang cellar house kung nasaan ang kanyang asawa. Ngunit pinagtabuyan siya ng kanyang asawa at kinaladkad mula sa itaas. Sinaksak hanggang sa mamatay. Sinasabi ng mga tao na pinagmumultuhan pa rin niya ang Pocomoke Forest. Galit pa rin siya. At sinasabi ng mga lokal na mangingisda na naririnig pa rin nila ang hiyaw at tunog ng isang sanggol na umiiyak sa tubig malapit sa cellar house. Tapos na tayo sa ating tatlong kwento. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin makita kung nasaan yung cellar house. Magmula dito makikita natin na hanggang dito na lang pala yung tulay. Ang transition zone sa pagitan ng swamp trees at higher ground, hardwood, ay medyo makitid. Ang isang maliit na pagtaas sa elevation ay nagbibigay ng mga oak, beeches at pines ng napakaraming tuyong lupa upang mabuhay. At dito nga nakita natin na wala na yung daan. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita yung cellar house. Hanggang dito na lang pala yung daan. Sinisipat-sipat ko kung sa kaliwa o sa kanan. Rinate kong tapakan dito yung lupa pero naging malambot na siya. So dito dahan-dahan lang tayong maglalakad. Buti na lang dito kahit wala na yung hardwood na dinadaanan natin, may dadaanan ka pa rin. At ito ay original audio po ito. So dito maririnig mo talaga yung mga kuliglig at ibang mga insect. Ito yung itsura ng cellar house noong 1730s. At ito nga ay pabalik na tayo. So next time na lang natin hanapin yung cellar house. For sure makikita ko rin yun. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Magandang umaga Pilipinas!